Philippine Trade Training Center 37th anniversary ating pag-uusapan kasama si DTI Philippine Trade Training Center Executive Director Nelly Diliera. Ma'am Nelly, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you. Magandang tanghali rin po sa inyo at salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin para ma-promote. Hindi lang yung anniversary namin pero more importantly yung isang project for the furniture industry. We're very excited to hear all about it. Pero ito po nagsimula nga ang inyong selebrasyon ng 37th anniversary ng Philippine Trade Training Center. Can you share with us po yung ilang mga naging activities kahapon at ano po ang mga nagaganap ngayong araw para po sa selebrasyong ito? Okay, pangatlong araw na natin ngayon and ang ginagawa natin talaga para sa staff na lang nagkaroon kami ng simple, may misa, may zumba, may mga simple games lang na gano'n. Pero on the previous 2 days, we were able to bring yung ating mga enterprises para mag-display ng kanilang mga products. And at the same time, since we are a training institution, nagbigay tayo ng mga series ng training. Ang tatlong klase yung target natin. Una, para sa mga young entrepreneurs, yung mga youth. Pangalawa, sa creative industry. So, iba't ibang klaseng domain yung na-cover natin. And ang pangatlong training, para mas strengthen natin yung mga exporters natin, yung negosyo nila. So ma'am, ano po ang tema ng inyong anibersaryo sa taong ito at ano po sa tingin ninyo ang dapat tutukan lalo na po sa mga kapakanan ng ating mga MSMEs? Okay, forging global futures. Kasi ngayon pinag-uusapan natin ngayon, di ba, technology, innovation, artificial intelligence and all that. Pero ang pinaka-importante pa rin talaga, sinasabi natin, yung mga tao. Pero importante ring mabigyan natin ng kakayahan yung mga tao para magamit natin yung mga technology na sinasabi. At upang po mas maging epektibo sa modern business world, ano po yung mga necessary tools na kailangan po sa tingin ninyo ng mga MSMEs ngayong mga panahong ito? Oo. Gusto ko na lang din siya i-segue. Isang activity na ginagawa natin ngayon, Miss Ninya, yung OBRA Design Masterclass. Meron tayong 60 scholars na dito po sa Metro Manila, meron sa Pampanga at saka sa Cebu na mag-graduate na sila and ipapakita po nila yung mga output nila, mga prototypes, sample products ngayong darating na Philippine International Furniture Show, March 7 to 9 dito sa SMX. So, yun kasi minsan pag sinasabi nating furniture na gawa ng Pilipino, upuan pa lang, sculpture na. Parang gano'n, di ba? Yes. Parang mirror pa lang, artwork na. Yeah. Tapos minsan yung mga lighting na tinitingnan natin sa mga hotel, kasi yung mga bumibili sa kanila, hotel, mga malalaking construction, pag nakikita natin, parang flower that's glowing sa mga ceiling, yung mga ganong klase. So it's really very amazing to see yung mga output ng ating mga enterprises. So what we're looking at talaga dun sa kanila, yung skill nila, matutunan nilang gawing negosyo, and at the same time, ma-level up nila yung kanilang mga skills and competencies as far as technical and even yung sinasabi nating critical thinking, creative design, para nga maibuo natin yung particularly yung industriya ng furniture talagang gusto namin tutukan ngayon. So ma'am, marami sa ating mga MSMEs ang kinakaharap ang iba't ibang pagsubok o challenges sa kanilang hanap buhay o negosyo. Ano po sa tingin ninyo sa ngayon ang kanilang pangunahing pangangailangan pagdating sa pagpapalago ng kanilang negosyo? Bukod sabi niyo po sa skills, so dapat meron ding siyempre may puhunan kahit papaano at may talent. Oo, tama yun. Ang focus talaga ng Department of Trade and Industry yun, access to training, bibigay tayo sa kanila. Yung skills, pwedeng ibigay sa kanila. Maaring nasa kanila na yun or natutunan nila sa ibang government agencies like TESDA. Pero pag meron na silang skill, pwede silang pumunta sa DTI dahil magtuturo naman kami kung paano nila gamitin yung skill na yun para pagkakitaan, ma-monetize. So, access to training, yung access to finance, kasama rin po yan sa programang binibigay ng DTI through the Small Business Corporation, access to market, kasi kailangan ma-introduce rin yung mga produkto ng ating mga kababayan sa mga merkado. And maganda dito kasi sa access to market, mapapakinggan rin nila kung ano yung mga gusto ng mga consumers. Kasi dapat market-driven naman yung mga produkto nila. So gaya dito sa gagawin po natin, itong tinutulungan nga natin na furniture industry ngayon, magkakaroon ng International Furniture Show
na kung saan yung 60 graduates po natin, i-feature po nila yung mga sample products nila. And there will be about 200 or more than 200 furniture makers and manufacturers throughout the world na sasali dito. At maha-highlight po yung output ng ating mga scholars sa Obra Design Masterclass. Ito po ay libre naman po ba? Kung gusto kong pumunta dyan sa SMX, next weekend na po ito, no? Yes, Itong yes. Obra. Yes. Or Oo. may entrance fee? Doon ako medyo hindi sure. Pero pumunta na lang Minsan kayo. kasi meron ganun eh. Kailangan mo Oo. magpa-register muna. Oo. Abangan na lang po ninyo siguro, baka ilalagay namin sa aming website or sa aming Facebook account kung ano po yung link where you can register. At para makita na rin ninyo in advance kung sino-sino yung mga i-feature na mga companies in the said furniture show. Ang ASECWEN, kailangan mapuntahan natin Oo. yan. Sana, ma'am next week, abangan niyo po yung Obra. Excited ako makita yung pong mga finished product ng inyong mga scholars. Yes. Can you imagine you trained them how was the training like for the 60 scholars? And how did you choose them? Okay. Ang selection, kasi this is a design masterclass. Tinawag namin Obra Design Masterclass. So, graduates of interior design, graduates of industrial design. So, kumbaga may mga background na sila kasi master level na to. Graduates na sila. Yes, so ang tinuro, yung material selection, di ba, yung combination, nakita ko nga yung dress ninyo, ang ganda ng combination ng mga weaves, di ba? Minsan combination ng aluminum, metal, wood, rattan, yung mga ganong klase. So, kasama yun sa mga tinuro. Of course, yung creative thinking. Kasi ang target talaga natin dito sa Obra Design Masterclass, makadevelop tayo ng new breed of designers. Kasi ang strength talaga ng Pilipinas is on the design. Yung original design at sinasabi nating flawless na design ng ating mga produkto. Because of tradition pa rin ang connection nito eh. Di ba, tradition doon sa mga carvers, tradition dun sa mga weavers, ng mga yung mga upholstery, even yung weaving designs. Di ba usong-uso ngayon solihiya, mama, mula sa mga upuan. Noong unang panahon, yun na naman talaga eh. Pero ngayon, pati sa damit, pati sa bag, makikita mo yung solihiya weave na ginagamit na pagkakaalam ko noon sa furniture lang. Pero minsan, ma'am, kunyari, ito maganda nga, gawang Pilipino. Pero ayaw nung iba, yung mga for example, they want a material that's stronger, that could be withstand the weather conditions, something that you can put outside or inside. Yes. Yung mga ganun po, is that also part of, Yes. of this training? Oo, kasama yun. Kasi nga, yun, mayroon rin siyang inclusion ng sustainability at saka innovation, di ba? Like for example, ano yung mga rust-proof, Yes. ano yung mga pwedeng pagsamahin. Weatherproof. Oo, weatherproof, mga ganong klase. So, kasama yun. Ang maganda dito, kasi marami na ring mga technology, marami na ring equipment, marami na ring tools na pwedeng gamitin para maging efficient yung production ng ating mga manufacturers and even designers. So ma'am, yung pagpapalago at pagpapabuti ng kabataan ng ilan lamang sa prioridad ng pamahalaan. Sa inyo pong expertise at assistance, ano po kaya ang maaari nating ibahagi at tutukan sa mga young entrepreneurs natin ngayon? Okay. Meron rin tayong tinatawag na Young Entrepreneurs Training or Program. Ang tinututukan talaga natin dito yung mga kabataan. So, yun lang, ang challenge namin sa kanila, gamitin natin kung ano yung existing, ano yung meron tayong skill, and capitalize on that para pwede nating i-monetize yung ganon. So, ang training namin actually starts from ideation hanggang sa registration na ng kanilang produkto. And it covers, yung training particularly ng PTTC, pwede yung siya sa marketing, pero palagi namin ine-emphasize that even before you market your product, kailangan sigurado kang marketable yung product. Kasi otherwise, ang hirap rin naman siyang i-move. So yung quality, pinapasok natin doon. Financial literacy, importante yun sa isang negosyante. Di ba? Iban yung operations, baka may mga compliance requirements, especially if we're selling abroad, may mga compliance requirements silang kailangang matutunan din. May tanong lang po, paano kung creative lang siya? Na magaling siya marunong mag-design, o wala siyang Hindi siya karpintero. pera, wala siyang resources, ganyan. Ano pong pwedeng gawin doon? Pwede rin siya mag-training, tapos makikipag-partner siya doon sa mga pwedeng mag-provide ng mga materials na kailangan ng mga nasa isip niyang designs. Yes, maganda yung tanong niyo, Asek. Kasi yung sa Obra Masterclass, designers, tama yung sinasabi niyo. Ang ginawa namin, naghanap ng partner company. Kasi yung partner company, meron na silang tools, merong equipment, may mga gamit. So nag-uusap ngayon yung manufacturer
pati yung designer, paano i-execute. Ang ganda ng kanilang collaboration. Kasi nagsasabi yung halimbawa established na yung mga manufacturer, no? Hindi natin pwedeng pagsamahin itong material na ito, yung mga ganong klase. Yung design ninyo baka pwedeng ganito kasi based on our experience sa market. So, ang ganda ng collaboration nila. So, yun, ang ini-expect natin dito, yung mga graduates, siguro, eventually, although meron ilan kasi sa kanila na they are family members ng mga manufacturers, pero baka yung mga companies, furniture companies that are looking for designers, this is now a pool that you can check. No, meron tayo, ipopromote naman namin yung mga names nila, yung mga naging output nila, i-display. May extension pa sa PTTC para dun sa mga hindi makahabol sa SMX. You will have the chance of talking also to the artists, parang meet the artists. Oh, that's really wonderful. Hopefully in the future, I could also collaborate with you guys with the Inabel fabric. You said weavers. Kasi yung mga woven na fabric natin, pwede rin gawing furniture. Yes. At kakaiba siya. Correct. Kakaiba siyang tingnan. So, bilang panghuli na lang po, mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon. Okay, again, thank you very much for the opportunity. Ito po yung panawagan po natin sa ating mga consumers, ano, pwedeng consumers na individual, mga hotel, gano'n, malalaking companies. If you're looking for products, particularly furniture lang po yung focus muna natin ngayon, please visit the Furniture International Show and tingnan po natin yung mga gawang Pilipino. And doon naman sa mga manufacturers na naghahanap ng sino ba yung magiging in-house designers nila, check po ninyo yung Obra Design Masterclass Scholars po natin. Maaari po silang makatulong sa inyo. Yan. Alright. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong oras. DTI Philippine Trade Training Center Executive Director Ned Villera. Thank you very much, ma'am.